Nagsimula ang pelikula sa isang salaysay na nagpapaliwanag ng mga pangyayari sa isang malaking digmaan na naganap sa loob ng maraming siglo. Ang masamang organisasyon na kilala bilang The Hand ay kapantay lamang ng mga practitioner ng Kimiguri, ang sining ng muling pagkabuhay at pananaw sa kinabukasan. Ang alamat ay nagsasabi tungkol sa isang babaeng mandirigma na sinasabing ang tipang point ng digmaan at hinahanap siya ng parehong mabuti at masama. Sa kasalukuyan, ang mga armadong lalaki ay nasa mataas na alerto dahil sa kilalang asasin na kilala bilang Elektra na isang alamat, gayunpaman, kilala siya ng boss dahil tinutugis siya ni Elektra sa loob ng mahabang panahon. Iniisip niya kung bakit siya pinayagang mabuhay ng matagal hanggang sa napagtanto niyang nais ni Elektra na maunawaan niya na wala siyang mapupuntahan kung saan hindi siya mararating nito. Samantala, nakapasok na si Elektra sa compound at niligpit ang mga bantay sa isang iglap bago pinatay ang mga kamera. Biglang narinig nila si Elektra sa radyo na hinihimok ang gwardya na umalis bago pa mahuli ang lahat. Tumanggi siya at pinagbabaril ang pinto nang makarinig siya ng tunog. Matapos pagbabarilin ang kawawang pinto, lumabas siya upang suriin ito, ngunit tinutukan siya ni Elektra ng kutsilyo. Sinubukan niyang umatake, ngunit si Elektra, na nakasuot ng ganap na pula, ay madali siyang tinapos. Nilapitan niya ang pinuno, na inabot ang kanyang baril, ngunit inihagis ni Elektra ang blade sa kanyang puso. Ang balita tungkol dito ay nakarating kay Master Roshi, ang pinuno ng The Hand. Nais ng kanyang anak na si Karigi na patayin ang Chosen kung hindi nila ito makukumbinsi sa kanilang panig. Ngunit ang kanang kamay ni Roshi na si Meizumi ay naniniwala na ang mas banayad na diskarte ang kinakailangan sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay nakita natin si Elektra sa kanyang apartment, masiglang naglilinis upang alisin ang kanyang DNA sa lugar. Si McCabe, ang kanyang ahente, ay binayaran siya para sa huling trabahong kanyang tinapos. Siya ay nag-aalala na ang kanyang nakaraang trabaho ay kinabilangan ng labis na bilang ng mga namatay, ngunit iginiit niya na ito ay kinakailangan. Mayroon siyang bagong trabaho para sa kanya na malaki ang sweldo, pagkatapos ay ipinaalam na partikular siyang hiniling ng kliyente. Ang tanging catch ay kailangan niyang gumugol ng ilang araw sa isang inuupahang bahay sa isla kung saan magaganap ang pagpatay bago malaman kung sino ang mga target. Sa kanyang paglalakbay, naalala niya ang kanyang pagkamatay minsan at muling binuhay ng isang Kimiguri master na nagngangalang Stick na nagturo sa kanya ng teknik. Gayunpaman, mabilis na pinatalsik si Elektra mula sa training compound dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na palayain ang kanyang galit at takot na makita ang pumatay sa kanyang ina noong siya ay bata at siya ay naging isang contract killer. Dumating si Elektra sa isla at bumalik mula sa paglangoy isang araw at naramdamang may tao sa bahay. Umakyat siya sa itaas at nakahanap ng isang tao at hinuli siya gamit ang kanyang blade. Ito pala ay isang batang babae na nagngangalang Abby, na sa simula ay nagsasabing tumitingin lamang siya sa paligid. Ngunit natuklasan ni Elektra na tinangka niyang nakawin ang kwintas ng kanyang ina at pinaalis siya. Pagkatapos ay naalala niya ang araw na pinatay ang kanyang mga magulang, ngunit hindi pa rin niya magawang harapin ang pumatay, na nakikita niyang isang demonyo. Pinapanatili ni Elektra ang kanyang pagtuon sa pamamagitan ng pagsasanay at pananatiling aktibo sa pisikal. Isang araw habang nagmumuni-muni, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Mark na siya palang ama ni Abby. Humingi siya ng tawad sa ginawa ng kanyang anak. Nang maglaon, sinubukan niya muli na kunin ang mga pangalan ng kanyang mga target ngunit hindi niya matawagan si McCabe. Kinabukasan, nakilala niya si Abby sa beach na nag-imbita sa kanya sa kanilang tahanan para sa hapunan. Noong una ay tumanggi si Elektra, ngunit iginiit ni Abby na patuloy niyang papasukin ang kanyang tahanan. Sa kalaunan ay sumang-ayon si Elektra at dumating sa bahay, kung saan nagsimula siyang maging mas komportable sa paligid ng dalawa at nagkwento ng kaunti. Sandaling nag-usap sina Mark at Elektra pagkatapos noon, ngunit nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang ina, napagtanto niya ang kanyang ginagawa at umalis kaagad. Kinaumagahan, natanggap ni Elektra ang mga detalye ng kontrata para lamang matuklasan na ang kanyang mga target ay sina Mark at Abby. Pinatatag ni Elektra ang sarili at inihanda ang kanyang pana at palaso. Dumating siya sa kaganapan at nakita silang dalawa, ngunit hindi niya magawang bitawan ang pana. Ipinaalam niya kay McCabe na tatanggihan niya ang assignment para lang malaman na papunta na ang ibang mga asasin. Nang gabing iyon, isang bagyo ang tumama at ang mga anino ay nagsimulang palibutan ang bahay. Lumabas si Mark
at nagsimulang lumapit ang mga anino, ngunit lumitaw si Elektra at sinabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap. Pinapasok niya siya sa loob bago pinatay ang lalaki sa bubong, na biglang naging berdeng usok. Hiniling ni Elektra na malaman kung sino si Mark, ngunit ang mga ninja ay nagsimulang magpaputok ng mga dart sa kanila. Ipinadala ni Elektra sina Mark at Abby sa ligtas na lugar bago lumabas upang harapin ang mga lalaki, ngunit siya ay binaril sa tiyan at sina Mark at Abby ay napatay, na nagpapatunay sa kanyang kakayahan na basahin ang mangyayari. Naiwasan ni Elektra ang pag-atake bago brutal na tinapos ang lalaki. Iniwasan ang kanyang mga dart at inipit siya ng kanyang blade. Inutusan niya ang lalaki na magsalita, ngunit binali nito ang sariling leeg bago naglaho sa berdeng usok. Pagkatapos ay nakita natin si Karigi at ang kanyang mga assassin na pumasok sa meeting ng The Hand, na ipinaalam kay Meizumi na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay napatay at siya ay nabigo. Pagkatapos ay inilagay ni Karigi ang isang blade sa mesa at umalis, nagpapahiwatig na dapat niyang isagawa ang seppuku. Pagkatapos ay itinalaga ni Master Roshi kay Karigi ang gawain ng pagpatay kay Elektra at pagdakip kay Abby. Pagkatapos ng misyon na ito ay siya ang magiging pinuno ng The Hand. Dinala ni Elektra sina Mark at Abby kay Master Stick. Umaasang kukunin sila sa ilalim ng kanyang proteksyon para lamang matuklasan na si Karigi ay ipinadala sa kanila. Pagkatapos ay isiniwalat ni Master Stick na hinahabol ng The Hand si Mark, kaya tumakas siya, ngunit pinatay nila ang kanyang asawa. Pagkatapos ay muntik na niyang ibunyag na si Elektra ay ipinadala upang patayin sila, at siya ay umatake sa galit, ngunit madali siyang natalo ni Stick. Umalis si Elektra, ngunit sumunod si Abby, nagtatanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Inutusan niya silang pumunta sa pinakamalayo hanggat maaari, ngunit napansin niya ang drawing ng agila sa dingding na gumagalaw kaya tumakas sila. Ang drawing pagkatapos ay nabuhay, bumalik sa isang assassin na nagngangalang Tato at sumanib sa kanyang dibdib. Nasa kalsada si Elektra nang tanungin ni Abby kung bakit siya pumapatay ng mga tao para mabuhay. Sinabi sa kanya ni Elektra na iyon ang hilig niya at kinagigiliwan niya. Dinala niya sila sa country house ni McCabe kung saan hindi niya gusto ang pagkakaroon ng mga target sa kanyang tahanan at sinubukan siyang hikayatin na iwanan sila, ngunit tumanggi si Elektra. Samantala, pinagmamasdan sila ng ibon ni Tato mula sa malayo. Nag-usap sina Elektra at Mark at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanila. Alam niyang nandoon siya para patayin sila noong una, ngunit magaan ang loob niya na nagbago ang isip niya at naghalikan ang dalawa. Nang maglaon sa araw na iyon, nakita muli ni McCabe ang ibon at binaril ito na pinaghihinalaan na nasa malapit ang mga assassin. Naramdaman ni Elektra si Karigi at ang kanyang mga tauhan na papalapit sa bahay at ipinaalam sa kanila ni McCabe ang isang lihim na lagusan. Nagpasya si McCabe na manatili sa likod upang bigyan sila ng oras. Naramdaman niyang may papalapit sa pinto at nagpaputok. Ngunit ang malaking assassin na si Stone ay sinalo ang mga bala gamit ang kanyang dibdib. Napaligiran si McCabe ng iba pang mga assassin at binasa ni Karigi ang kanyang isip upang hanapin ang lokasyon ni Elektra bago siya pinugutan ng ulo. Samantala, si Elektra, Mark, at Abby ay lumabas sa lagusan patungo sa farm at tumakas patungo sa kakahuyan. Dumating ang mga assassin sa kakahuyan, kung saan pinakawalan ni Tato ang dalawang lobo mula sa kanyang dibdib upang habulin sila. Narinig ni Elektra ang mga lobo at itinago sina Mark at Abby sa isang kuweba nang papalapit ang mga assassin. Umakyat siya sa isang puno nang papalapit si Stone at sinubukan umatake, ngunit nabasag ang kanyang depensa ng balat ni Stone. Inatake niya siya, winasak ang isang puno sa kanyang hindi mapapantayang lakas at narinig na sumisigaw si Abby para kay Elektra. Sinimulan niyang sundan ang mga ito, ngunit ang malaking dummy na ito ay humakbang patungo sa landas ng puno na epektibong tumapos sa kanyang sariling buhay. Sinimulan ng mga lobo na habulin sina Mark at Abby na pagkatapos ay inatake ng isa pang assassin na nagngangalang Kinko, isang bihasang fighter. Inatake niya si Mark at pagkatapos ay hinawakan si Abby gamit ang kanyang kutsilyo. Dumating si Elektra sa tamang oras para lang makitang ipinakita ni Abby ang kanyang mga kakayahan sa martial arts at itinapon si Kinko kung saan siya pinatay ni Mark. Habang si Elektra ay walang depensa, isa pang assassin na nagngangalang Typhoid Mary ang tumambang sa kanya at naghatid ng halik ng kamatayan. Si Abby ay halos mahuli ni Karigi, ngunit dumating si Stick at ang kanyang mga ninja, kaya napilitan tumakas si Karigi. Pagkatapos ay pinalaya ni Stick si Elektra mula sa sumpa
at nagising siya sa kanilang nakatagong ninja village. Nalaman niyang sinasanay ni Stick si Abby sa parehong paraan na sinanay niya si Electra. Kinumpirma ni Stick na si Abby ay isa ring chosen, isang martial arts prodigy na gustong gamitin ng The Hand. Natuklasan ni Electra na siya rin ay isang chosen, at ang kanyang ina ay napatay sa labanan sa pagitan ng mga ninja ni Stick at ng The Hand. Naniniwala rin siya na si Stick ang nagplano ng pag-atake kina Mark at Abby para subukan ang habag ni Electra. Bumalik si Electra sa kanyang cabin upang hanapin si Abby, na humingi ng tawad sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, ngunit naiintindihan ito ni Electra. Hinangaan siya ni Abby ngunit nais niyang subukan ang kanyang kakayahan laban kay Electra. Sinubukan niya ang isang sorpresang pag-atake, ngunit madaling iniwasan ni Electra ang kanyang mga pag-atake at itinapon siya sa paligid. Humikbi si Abby, ipinaliwanag na siya ay isang bata lamang at hindi mabubuhay sa kabundukan. Nang gabing iyon, pumunta si Electra sa isang liblib na lokasyon at ginamit ang kanyang psychic upang makipag-usap kay Karigi, na umaasang tatapusin ito minsan at para sa lahat. Balak nilang maglaban, kung saan makukuha ng mananalo si Abby bilang kanya. Bumalik si Electra sa bahay na kanyang kinagisnan upang harapin si Karigi at matyagang umupo. Pinalibutan ng mga ninja ang bahay, ngunit naramdaman sila ni Electra at ipinakita ang kanyang matingkad na pulang damit sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay binuksan niya ang gas, kasabay ng mga ninja na sumugod at sumabog ito kasama ng mga ninja. Bumalik si Electra sa loob, kung saan ipinakita ni Karigi ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang psychic upang lumutang ang mga sheet sa paligid. Inihanda ni Electra ang kanyang sarili, ngunit sinimulan ni Karigi na gamitin ang mga lumulutang na sheet upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Karigi na siya ang pumatay sa kanyang ina. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang labanan, ngunit ang mga atake ni Electra ay patuloy na hindi tumitama, at hinawakan niya ang kanyang leeg gamit ang kanyang blade sa isang galaw. Inihayag ni Abby ang kanyang sarili, kaya naghatid si Karigi ng isang malakas na sipa kay Electra na pinalipad siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Abby na atakihin si Karigi ngunit hindi nagtagumpay, ngunit pinahintulutan nito si Electra na makabangon at ang dalawa ay nakatakas. Sa labas, nagsimulang maglabas si Tato ng libo-libong ahas para habulin ang dalawa sa isang maze. Hindi makasabay si Abby at mabilis siyang napalibutan at dinaig ng mga ahas. Naramdaman ni Electra ang lokasyon ni Tato at napansin siyang kalahating malay ang estado dahil kinokontrol ang mga ahas at binali ang kanyang leeg na pinalaya si Abby. Pagkatapos ay tinambangan ni Typhoid Mary si Abby na inihayag na siya rin ay isang chosen at nagseselos siya sa kanya kaya nag-iwan siya ng isang sumpa. Hinahanap ni Electra si Abby nang bigla siyang inatake ni Karigi. Ang dalawa ay nagsimulang magpalitan ng mabibilis na pag-atake, ngunit madaling nakikipagsabayan sa kanya si Electra dahil hindi siya gumagamit ng anumang pandaraya. Gayunpaman, nakagawa siya ng isang malakas na sipa sa kanya, ipinadala siya sa isang malapit na balon. Sinubukan niyang umatake sa huling pagkakataon, ngunit ginamit ni Electra ang kanyang psychic para saksakin siya sa dibdib na ikinamatay niya. Pagkatapos ay hinanap niya si Typhoid Mary at nagpadala ng psychic sa kanyang ulo. Nagmamadaling lumapit si Electra para hanapin si Abby na patay na at nang makita ito ay pilit na sinisikap na buhayin siya. Dinala niya siya sa loob ng bahay, kung saan pinakalma niya ang sarili at pinakawalan ang galit bago matagumpay na nabuhay si Abby gamit ang kanyang kimiguri. Naghanda si Electra na umalis at nagbahagi sila ni Mark ng isang huling halik. Sinabihan ni Electra si Abby na mamuhay ng normal dahil pareho silang nakaranas ng resurrection. Umalis si Electra, umaasang hindi magiging katulad niya si Abby, ngunit lumitaw si Stick at sinabi na hindi siya naging masamang tao. Ipinakita ni Electra ang paggalang kay Stick sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanya. Yumuko siya kay Electra at pagkatapos ay nawala. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.